Sa likod ng isang perpektong mukha ay mabubuhay ang isang pusong nagkakasalungatan. Ipinakilala sa atin ng Biblia si Absalom, ang pinakagwapong lalaki sa buong Israel, na pinuri dahil sa kanyang hitsura mula ulo hanggang paa. Ngunit ang agad na napagtanto ng iilan ay kung paano itinago ng kagandahang ito ang isang sugatang kaluluwa, isang mapaghangad na espiritu at isang pagkauhaw sa katarungan na nauwi sa pagbulusok sa kanyang buhay at ng kay Haring David, ang kanyang ama, sa isang spiral ng sakit, paghihiganti at trahedya. Ito ang isa sa mga kwentong nagpapahinto sa atin at nagmumuni-muni. Paanong ang isang taong napakapribilehiyo, labis na hinahangaan, ay makakagawa ng gayong kasuklam-suklam na mga aksyon? Ano ang umaakay sa isang anak na tumalikod sa kaniyang sariling ama at ang isang prinsipe upang maghimagsik laban sa pinahirang hari ng Diyos? Sa pag-aaral natin sa kwentong ito, matutuklasan natin na sa likod ng bawat desisyong ginawa ni Absalom ay isang bukas na sugat, pamilya, emosyonal at espiritual. Sa video na ito, mauunawaan mo ang likod ng mga eksena ng pinakakagimbal-gimbal na paghihimagsik sa kasaysayan ng Israel. Susuriin natin ang nasirang buklod ng maharlikang pamilya, ang hindi pagkilos ni David, ang tahimik na sigaw ni Tamar, ang pagnanais na maghiganti, at ang mapangwasak na kapangyarihan ng pagmamataas. Malalaman mo rin kung gaano kadalas naliligaw ang ating pakikipaglaban para sa katarungan at mauuwi sa paglalagablab ng mga kasamaang ikinokondena natin. Kung nakaranas ka na ng mga salungatan sa pamilya, nadama mong pinagtaksilan ng mga taong pinakamamahal mo o nahirapan sa bigat ng mga inaasahan, ang video na ito ay para sa iyo. Ang paglalakbay ni Absalom ay maaaring magsilbing isang espiritual na salamin na nagpapakita kung ano ang nangyayari kapag ang sakit ay hindi naagapan at ang puso ay tumitigas. Maghanda para sa isang malalim na paglalakbay, puno ng mga aral na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng iyong like at komento sa ibaba. Tumutulong ito sa atin na higit na maipatuloy ang salita ng Diyos na nakaantig sa mga pusong nangangailangan ng patnubay at kaaliwan. Sama-sama, maaari nating baguhin ang mga buhay sa pamamagitan ng mga kwentong ito na hindi tumatanda dahil ito ay walang hanggan. Ngayon alamin natin bakit ang pinakagwapong lalaki sa Biblia ay naging pangunahing tauhan ng isa sa mga pinakadakilang trahedya ng pananampalataya. Si Absalom ay higit pa sa isang prinsipe. Para siyang hinubog ng mismong kamay ng Diyos. Sa Tugang Samuel 14:20, mababasa natin na walang dungis sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Ang kanyang makapal at mahabang buhok ay kapansin-pansin na kapag pinutol ay parang pilak ang bigat. Ang nakamamanghang kagandahang ito ay naging isang uri ng korona, isang simbolo ng katayuan sa mga tao ng Israel. Ngunit ito rin ay gumana bilang baluti, nagtatago ng mga insecurities at malalim na sugat. Ang kagandahan ni Absalom ay kaakit-akit, ngunit ito rin ay nagpakain ng isang bagay na mapanganib, pagmamataas. Sa alinmang karamihan, siya ang sentro ng atensyon hindi lamang para sa kanyang hitsura, ngunit para sa kanyang magnetic charisma. Siya ang uri ng tao na papasok sa isang silid at lahat ay tumitigil upang tumitig. Sinundan siya ng mga mata at maraming mga puso ang nabighani sa kanya. Marahil ay umaasa na ang kanyang panlabas ay sumasalamin sa parehong marangal na loob. At sa katunayan, para sa isang sandali, ito ay tila gayon. Ang kanyang maharlikang dugo ay naglagay sa kanya sa gitna ng salaysay ng Israel. Ngunit ang nakita ng iilan ay ang alitan ng pamilya na umuusok sa katahimikan. Sa likod ng malaprinsiping ngiti na iyon, may sakit na hindi kayang gamutin kahit ng trono. Ang kagandahan ay maaaring isang regalo, ngunit kapag pinagsama sa ambisyon at kakulangan ng emosyonal na kapanahunan, ito ay nagiging isang bitag. Sa kaso ni Absalom,
Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na siya ay karapat-dapat ng higit pa, higit na atensyon, higit na hustisya, higit na kapangyarihan. Unti-unti nagsimula itong humalo sa pagkauhaw sa pagkilala na hindi nasiyahan ng kanyang ama, si Haring David. Sa halip na payo, nakatanggap siya ng distansya. Sa halip na direksyon, katahimikan. At kaya, naging mapanganib ang maganda. Ang dapat sana ay isang pagpapala ay naging matabang lupa para sa paghihimagsik. Sa maharlikang pamilya ni David, ang kasalanan ay hindi lamang sa mga gawa, ngunit madalas sa mga pagkukulang. At ito ay makikita sa mga bata. Ang kawalan ng ama ay isang butas na sinubukang punan ni Absalom ng hitsura, katayuan at impluensya. Hindi lang niya gustong makita, gusto niyang marinig, pahalagahan, mapili. Ngunit kapag hindi natin ito nakita sa isang malusog na paraan, hinahanap natin ito sa isang mapanirang paraan. At iyon mismo ang nagsimulang mamulaklak sa puso ng prinsipe, isang ambisyong nagkukunwaring hustisya, nakapagtataka kung paano nakakaakit ng maling palakpakan ang kagandahan. Marami ang lumapit kay Absalom sa hitsura, ngunit hindi sa katotohanan ng kanyang puso. Ganon din ang nangyayari sa atin kapag tayo ay higit na pinupuri sa kung ano ang ating ipinapakita sa labas kaysa sa kung ano ang ating itinayo sa loob. Si Absalom mismo ay maaring nagsimula ng may mabuting intensyon. Ngunit ang kakulangan ng isang gabay, isang aktibong presensya ng ama at isang emosyonal na malusog na kapaligiran ay humantong sa kanyang potensyal patungo sa madilim na mga landas. Kung naramdaman mo na kailangan mong manindigan upang mapansin o hindi seryosohin ang iyong sakit dahil ang iyong larawan ay hindi nagpapakita ng pagdurusa, kung gayon naiintindihan mo ang kaunti sa pinagdaanan ni Absalom. Ang kagandahang walang layunin ay maaaring magbunga ng vanity. Ang karisma na walang katotohanan ay maaaring humantong sa pagmamanipula. At kung walang kapatawaran, kahit na ang pinakamaganda ay maaaring maging trahedya. Ngunit iyon lamang ang ibabaw ng kwento. Ang susunod ay mas malalim at mas masakit. Nagbago ang lahat ng ang kagandahan ay nagbigay daan sa sakit. Si Tamar, ang kapatid ni Absalom, ay kilala sa kanyang kagandahan at kagandahan. Ngunit ang kasaysayan nito ay minarkahan ng brutal na karahasan na ginawa sa loob mismo ng maharlikang pamilya. Si Amnon, ang kapatid sa ama ni Absalom at ang anak din ni Haring David, ay sumuko sa kanyang baluktot na pagnanasa at ginahasa siya. Isang mapangwasak na gawa ng kasalanan, hindi lamang laban kay Tamar, kundi laban sa buong konsepto ng katarungan at karangalan sa Israel. At ang pinakamasama, ang katahimikan na dumating pagkatapos. Si David, ang hari, ang ama, ang pinahirang pinuno, ay walang nagawa. Kahit alam niya ang tungkol sa trahedya, hindi niya pinarusahan si Amnon. At ito ay nag-alab ng isang malalim at madilim kay Absalom. Isang tahimik na galit. Hindi lang ito galit sa kanyang kapatid, kundi sa kawalang katarungang ginawa sa kanya. Ang pagkukulang ng kanyang ama ay isang dagok na hindi nalampasan ni Absalom. Kung tutuusin, paano ka magtitiwala sa isang taong nagbubulag-bulagan sa paghihirap ng sarili nilang anak? Ang trahedya ni Tamar ay hindi natapos sa mismong gawa, siya ay nanatiling buhay, nakahiwalay, nasira sa dignidad at pag-asa. At sa pagluluksa na ito na hindi kinilala, isang gutom sa paghihiganti ay ipinanganak. Inimsam ni Absalom ang sakit na ito sa katahimikan, tulad ng isang taong may hawak na bulkan sa loob ng kanilang dibdib. Natahimik siya, ngunit hindi niya nakalimutan. Ang bawat araw ay isang tali sa ledger ng hindi natupad na hustisya, isang paalala na kung walang magpaparusa sa kasalanan, ito mismo ang gagawa nito. Marahil ay naramdaman mo rin ito, ang pagkadismaya nang makitang nagtatagumpay ang kasamaan habang natutulog ang hustisya. At kapag nangyari ito sa bahay,
mas malalim ang sugat. Ang salungatan ng pamilya sa pagitan ng mga anak ni David ay hindi lamang isang drama sa palasyo, ngunit isang paghahayag kung paano maaaring mahawahan ng mga henerasyon ang kasalanang hindi naagapan. Si Absalom ang naging tagapag-alaga ng kalungkutan ni Tamar. Ngunit ang kabayaran ng pagdadala ng sakit ng ibang tao ay madalas tayong malunod kasama nila. Mahalagang tandaan na ang kawalan ng hustisya ay maaaring maging obsession sa paghihiganti. At ang linya sa pagitan ng isa at ng isa ay mas manipis kaysa sa naiisip natin. Gustong protektahan ni Absalom, oo, ngunit gusto rin niyang itama, parusahan at ilantad ang kabiguan ng kanyang ama. Ang kanyang motibasyon ay naghalo ng pagmamahal at pagmamataas, katarungan at ambisyon. At kapag ang gayong mga damdamin ay magkakaugnay, ang resulta ay bihirang banal. Ang pananahimik ni Absalom ay hindi kapayapaan, ito ay paghahanda. Habang umiiyak si Tamar sa kawalan, gumawa siya ng isang plano na aabutin ng maraming taon upang matupad, ngunit iyon ay buhay sa kanyang puso mula noong araw ng trahedya. At ang alab na ito ng paghihiganti na sinindihan ng kawalang katarungan ang magiging trigger ng isa sa pinakamalaking kaguluhan sa kasaysayan ng Israel. At tulad ng makikita natin sa ibaba, ang nakapaloob na galit ni Absalom ay hindi darating sa mga salita, ngunit sa dugo. Sa loob ng 2 buong taon, hindi nagsalita si Absalom tungkol sa nangyari. Maaring isipin ng mga tumitingin sa labas na nalampasan na niya ang episode kasama si Tamar, ngunit sa loob-loob niya, tumubo ang sama ng loob na parang mga damo sa kanyang puso. Nag-ugat sa kanyang kaluluwa ang pagkauhaw sa paghihiganti na may halong pakiramdam ng pag-abandona at pagkadismaya sa kanyang ama. Ang hustisya ay hindi nagmula sa mga korte ni sa korona, kaya't nagpasya siyang kunin ito sa kanyang sariling mga kamay. Ang sakdal na okasyon ay lumitaw nang si Absalom ay nagdaos ng isang piging sa Baal Hazor, isang uri ng pagdiriwang ng pamilya. Ito ang uri ng pagtitipon na dapat ay sumasagisag sa pagkakaisa at pagdiriwang sa mga anak ni Haring David. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang plano ay nasa lugar. Inutusan niya ang kanyang mga lingkod na sa tamang panahon patayin si Amnon, ang siyang sumira sa karangalan ni Tamar at nakatakas ng hindi nasaktan. At kaya ito ay ginawa. Ang dugong dumanak sa piging na iyon ay hindi lamang paghihiganti, ito ay isang pangungusap. Matapos ang pagpatay kay Amnon, si Absalom ay hindi naghintay ng mga paliwanag o paghatol. Siya ay tumakas. Siya ay sumilong sa Geshur, sa lupain ng kaniyang lolo sa ina at nanatili doon sa loob ng 3 taon. Ito ay pagpapatapon, oo. Ngunit ito rin ay isang uri ng pagluluksa. Hindi para kay Amnon, kundi para sa lahat ng nawala sa kanya, kapayapaan sa kanyang ama, katatagan ng pamilya at marahil kahit sa kanyang sariling kawalang kasalanan. Ang prinsipe na dating kasing kahulugan ng kagandahan ay anino na ng kanyang sarili. Isipin ang pamumuhay ng may matinding pagnanais para sa katarungan na humahantong sa iyo na maging hukom, hurado at berdugo ng sabay-sabay. Iyon mismo ang nangyari kay Absalom. Ang salungatan ng pamilya ay hindi nalutas. Ito ay ipinagpaliban, nakamaskara, inilibing sa ilalim ng mga layer ng katahimikan. At sa sapilitang pagpapatapon na ito, nagkaroon siya ng maraming oras upang aliwin ang mga mapanganib na ideya tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa kontrol, tungkol sa kung sino talaga ang dapat mamuno sa Israel. Ang nagsimula bilang paghihiganti ay naging ambisyon. Ang yugtong ito ng buhay ni Absalom ay nagpapakita ng isang malalim na bagay. Ang panlabas na pagkatapon ay kadalasang nagpapakita ng panloob na pagkatapon. Malayo siya sa trono, malayo sa kanyang ama, malayo sa pagkakasundo, ngunit higit sa lahat,
Malayo siya sa kanyang sarili, walang kapayapaan sa kanyang puso, tanging mga katwiran lamang sa inihahasik niyang kaguluhan. At narito ang isang mahalagang babala. Kapag hinayaan natin ang pagmamataas na magsalita ng mas malakas kaysa sa pagpapatawad, nahuhulog tayo sa mga kulungan na tayo mismo ang nagtayo. Ang pagkamatay ni Amnon ay dapat na nagtapos sa siklo ng sakit. Ngunit sa katotohanan, ito ang panimulang punto para sa isang mas madilim na tilapon. Dahil ang paghihiganti na ninanais ni Absalom ay hindi nakapagpagaling sa kanya, sa kabaligtaran, nagbukas ito ng mga bagong sugat. At ipinapakita nito sa atin na kapag pinili nating lutasin ang kasamaan sa mas maraming kasamaan, ang resulta ay bihirang hustisya. Ito ay halos palaging trahedya. Ngunit ang kanyang kwento ay malayo pa sa pagtatapos, at ang kanyang muling pagsasama kay Haring David ay magiging isang mapagpasyang kabanata. Sa kabila ng lahat, anak pa rin ng hari si Absalom. At ang puso ni David, kahit sugatan, ay tumibok pa rin para sa kanya. Napansin ni Joab, ang komander ng hukbo at malapit na tagapayo, ang nakatagong pananabik na ito at gumawa siya ng diskarte upang maibalik ang prinsipe. Ginamit niya ang isang matalinong babae mula sa Tekoa upang kumbinsihin ang hari na kailangan ang pakikipagkasundo. Ang plano ay gumana. Pinahintulutan ni David si Absalom na bumalik sa Jerusalem, ngunit ipinataw niya ang isang masakit na kondisyon na hindi niya makikita ang kanyang mukha. Ang utos na ito ay parang isang tahimik na pangungusap. Si Absalom ay bumalik sa lungsod, ngunit pinalayas mula sa harapan ng kanyang ama. Nasa iisang lupain sila, parehong hangin ang nilalanghap, ngunit pinaghiwalay ng emosyonal na kalaliman. Ang ganitong uri ng pagtanggi ay ang uri na pinakamasakit. Hindi ang pisikal na uri, ngunit ang hindi nakikitang uri. At malinaw ang mensahe, malapit ka na, ngunit hindi ka pinatawad. Lalo nitong pinalakas ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pananakit, ang kanyang pakiramdam na hindi kasama sa loob mismo ng maharlikang pamilya. Sa loob ng 2 taon, naghintay si Absalom. Sinubukan niya sa walang kabuluhan na makita ang kanyang ama. Lumayo pa siya sa pagsusunog sa bukid ni Joab para lang mapansin. Oo, ang pinakagwapong lalaki sa Israel ay nagmamakaawa para sa isang simpleng bagay. Isang tingin, pakikipag-usap, isang kilos ng pagkakasundo. At nang sa wakas ay nakakuha siya ng madla kasama si David, ang pulong ay maikli, seremonyal at halos walang laman, walang pagpapanumbalik ng mga ugnayan. Ito ay formalidad lamang at hindi iyon nagpapagaling sa puso ng sinuman. Ang lamig na ito ay muling nagpasiklab kay Absalom kung ano ang natutulog, ambisyon. Kung hindi niya makuha ang pag-ibig ng kanyang ama, kung gayon ay makukuha niya ang puso ng mga tao. Unti-unting naging diskarte ang naging pagluluksa. Ang sakit ay naging pananalita at nagsimulang muling likhain ni Absalom ang kanyang sarili, hindi na bilang isang itinakwil na anak, ngunit bilang isang mabubuhay na kahalili sa hari. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip niya. Ang paghihimagsik ay hindi pa naipanganak, ngunit ito ay ipinaglihi na. Sa puntong ito ng kwento na ang kawalan ng kapatawaran ay nagsisimulang magdulot ng pinsala. Ang kasalanan ni Amnon ang nag-udyok, ngunit ang pananahimik ni David ang panggatong sa apoy. Sa halip na gumaling, nagkaroon ng paghihiwalay. Sa halip na gabay, pagkukulang. At sa emosyonal na vacuum na ito, nakahanap si Absalom ng espasyo upang linangin ang mga plano na dati marahil ay hindi man lang sumagi sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, kung saan walang pag-ibig, mayroong puwang para sa pagmamataas. Kung saan ang hustisya ay kulang, ang pagnanais para sa kontrol ay lumalaki. Naramdaman mo na ba na hindi kasama ng isang tao na dapat tanggapin ka?
Napansin mo ba na minsan hindi ang distansya ang pinakamasakit, ngunit ang kawalan ng koneksyon? Ang kwento ni Absalom ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamalaking salungatan sa pamilya ay hindi nagmumula sa mga pagkakamali mismo, ngunit sa kung ano ang hindi nagagawa pagkatapos nito. Ang pakikipagkita kay David ay maaaring maging isang punto ng pagpapagaling, ngunit isa lamang itong pinalampas na pagkakataon. At ang susunod na hakbang ni Absalom ay gagawin ng may pananalig at may diskarte. Naunawaan ni Absalom ang isang makapangyarihang bagay. Kung hindi niya makuha ang puso ng kanyang ama, maaakit niya ang puso ng mga tao. Nagsimula siyang pumuwesto sa estratehikong posisyon sa pintuan ng palasyo, ang lugar kung saan hinahatulan ng mga kaso. Tinanggap niya ang mga tao na may empatiya, nakinig sa kanilang mga reklamo, tinanggap ang kanilang sakit, at sinabi niya tuso, kung ako ay isang hukom sa Israel, lahat ay magkakaroon ng katarungan. Ang mga salitang ito na inuulit araw-araw ay lumikha ng isang banayad, ngunit mabisang salaysay. Ang kagandahan ni Absalom ay hindi lamang sa kanyang mukha. Ginagamit na ngayon bilang isang kasangkapan sa politika. Lumapit siya sa mga taong may karisma, paghawak ng mga kamay, paghalik sa mukha at paggawa ng mga pangako. Ang kanyang imahe ay lumago, habang si David ay nagsimulang tila malayo, wala matanda. Sa maikling panahon, ang prinsipe ay naging halos mesyanikong figura sa mata ng karamihan. Para bang sinasabi niya, kung hindi ka nakikita ng tatay ko, gagawin ko. At ang mga tao na uhaw sa atensyon ay naniwala dito. Ito ay isang matalinong hakbang, ngunit isang puno ng ambisyon. Hindi tuwirang inatake ni Absalom ang trono, pinabagsak niya ito mula sa mga gilid. Ginamit niya ang popular na hinanakit bilang panggatong at pinabayaan niya ang hustisya bilang kanyang bandila. At sa bawat kalkuladong kilos, nakakuha siya ng mas maraming tagasunod. Higit na paggalang, higit na kapangyarihan. Sa katahimikan, walang hukbo o sigaw, naghanda siya ng isang emosyonal na revolusyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagwawagi ng mga puso ay ang unang hakbang sa pagsakop sa kaharian. Samantala, si David ay tila walang pakialam sa mga nangyayari. Marahil ay pagod, marahil ay masyadong nagtitiwala sa katatagan ng kanyang paghahari. Ngunit hindi na malaya ng hari na sa loob ng kanyang sariling mga pader ay isang anino ang lumalaki. Alam ito ni Absalom. Alam kong darating ang tamang sandali. At habang si David ay tiwala sa kanyang posisyon, ang kanyang anak ay nagtatayo ng impluensya. Ang salungatan ng pamilya ay nagkaroon ng mga politikal na kahulugan. At ang kasalanan ng nakaraan ay naging bahagi ng isang kasalukuyang diskarte. Dito natin makikita kung paano ikukubli ng pride ang sarili bilang layunin. Sinabi ni Absalom na naghahanap ng hustisya at marahil ay pinaniwalaan niya ito. Ngunit sa kaibuturan, personal ang kanyang ambisyon. Gusto niyang makita, marinig, masunod. Nais niyang maging hari, hindi lamang para sa trono, kundi para sa pagpapatunay na hindi niya kailanman natanggap. Ito ay nagpapakita sa atin na kung walang panloob na pagpapagaling, maging ang pinakamahuhusay na dahilan ay nagiging tiwali. Ang katarungan na walang pag-ibig ay nagiging uhaw sa kapangyarihan, at iyon ang nagsimulang humawak sa kanya. Napansin mo na ba kung paano ang mga sugat na hindi ginagamot ay maaaring maging diskurso sa publiko? Nakakita ka na ba ng isang tao na ginawang bandila ang kanilang sakit? Madaling mahulog sa bitag na ito. Ginamit ni Absalom ang karisma bilang sandata at ang kagandahan bilang pain. At araw-araw, mas lumayo siya sa biyaya at mas malapit sa paghihimagsik. Dahil kapag ang hustisya ay naging dahilan ng pagmamataas, ang pagbagsak ay sandali lamang. At sa susunod na akto, hindi lang siya magsasalita bilang isang hari, iproklama niya ang sarili niya. Nang husgahan ni Absalom na tama ang sandali, siya ay nagtungo sa Hebron na may planong higit na ambisyoso kaysa sa tila.
Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtupad sa isang panata, tinipon niya ang kanyang mga tagasunod at ipinahayag ang kanyang sarili bilang hari. Ang balita ay kumalat na parang apoy at hindi nagtagal ay nagkaroon ng momentum ang rebellion sa buong bansa. Ito ay higit pa sa isang pag-aalsa. Ito ay isang kumpletong pagsira sa autoridad ni David. Ang salungatan sa pamilya ay naging pambansang salungatan. At ang Israel sa sandaling muli ay natagpuan ng sarili sa gitna ng isang lamat. Si David, nang malaman ang pagkakanulo, ay hindi tumugon ng may puwersa, ngunit may pagpapakumbaba. Pinili niyang tumakas sa Jerusalem kasama ng kanyang mga lingkod at tapat. Umakyat siya sa bundok ng mga olibo na umiiyak, na nakahubad ang kanyang mga paa at nakatakip ang kanyang ulo, bilang kilos ng malalim na pagluluksa. Ang hari ang nawalan ng trono, ngunit higit pa ang ama ang nawalan ng kanyang anak. Ang paghihimagsik ni Absalom ay hindi lamang politikal, ito ay lubhang personal. Parang ang bawat hakbang ng pagkakatapon na iyon ay umaalingaw-ngaw sa mga kasalanan ng nakaraan. Ang pagtakas ni David ay isa sa pinakamaraming sandali ng tao sa kasulatan. Siya na nakatalo kay Goliath, ngayon ay nagmamadaling tumakbo upang iligtas ang sarili niyang buhay. At ginawa niya ito ng walang pagmamataas. Tinatanggap na marahil ito ay bahagi ng paghatol ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang propetang si Nathan mismo ay nagpropesiya na ang kasalanan kay Bathsheba ay magdadala ng tabak sa kanyang bahay. At hayun, hawak ng sarili niyang anak. Ang trahedya ng pamilya ay nasa tuktok nito at ang trono ng Israel sa bingit ng kaguluhan. Samantala, pumasok si Absalom sa Jerusalem bilang hari. Ang kagandahang dati na bighani, ngayon ay namumuno sa mga hukbo. Sinakop niya ang palasyo, umupo sa trono at tila nanalo. Ngunit ang tila isang pananakop ay talagang isang kawalan ng timbang dahil ang trono ay kayang sakupin ng diskarte, ngunit kung walang hustisya sa puso, ang kapangyarihan ay nabubulok. At si Absalom, kahit na nakoronahan, ay isang taong nakikipagdigma sa kanyang kasaysayan. Ang sandaling ito sa salaysay ay pinipilit tayong harapin ang isang mahirap na katotohanan. Hindi lahat ng maliwanag na tagumpay ay isang pagpapala. Minsan ito ay isang pagsubok. At si Absalom, nang maging hari, ay kinailangan niyang harapin ang isang bagay na hindi niya naisip. Ang pananagutan ng pamamahala sa isang bayan, hindi lamang ng sama ng loob. Madaling umangat sa kapangyarihan. Mahirap manatili doon ng may integridad. At ang Israel na ngayon ay nahahati ay nagdala ng mga pilat ng isang alitan ng pamilya na matagal nang napabayaan. Naramdaman mo na ba na tinatakasan mo ang isang bagay na tinulungan mong likhain? Naranasan mo na bang harapin ang mga kahihinatnan ng matagal ng katahimikan, isang maling pagpili o isang naantalang pagpapatawad? Nabuhay si David dito at ang kanilang paglipad ay hindi duwag, ito ay pagluluksa. Dahil ang mawalan ng trono ay maaaring masakit, ngunit ang pagkawala ng isang anak sa ambisyon, sa pagmamataas, sa kasalanan ay higit na masakit. At marami pa ang darating dahil magsisimula na ang digmaan sa pagitan ng mag-ama. Ang alitan na nagsimula sa puso ni Absalom ay nabuo na ngayon sa larangan ng digmaan. Ang kagubatan ng Ephraim ang lugar na pinili ng Diyos para sa kahihinatnan ng paghihimagsik na ito. Sa isang panig, ang hukbo ni Absalom, marami tiwala namumula sa karisma ng bagong hari. Sa kabilang banda, ang tapat ni David na pinamumunuan ng mga makaranasang lalaki na may marka ng sakit. Ito ay higit pa sa isang digmaan para sa kapangyarihan. Ito ay isang pakikibaka para sa katarungan, pagkakakilanlan, at maging ang pagpapatawad. Si Absalom ay pumasok sa labanan bilang isang taong naniniwala sa kanyang tagumpay. Natitiyak niyang siya ang pinili ng mga tao, na ang kanyang plano ay lehitimo, na ang kanyang landas ay hindi maiiwasan.
Ngunit ang hindi niya inasahan ay ang Diyos ay kasama pa rin ni David. At maging sa gitna ng kaguluhan, patuloy na isinulat ng kamay ng Panginoon ang kasaysayan ng Israel. Ang mga puno, ang palikulikong landas at ang mga sanga ng kagubatan ay magiging instrumento ng tadhana at trahedya. Habang nakikipaglaban, si Absalom ay naipit sa kanyang sariling buhok sa isang puno ng oak na nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Isang simboliko at makapangyarihang detalye kung ano ang pinaka-ipinagmamalaki niya ay naging bitag niya. Ang simbolo ng kanyang kagandahan ay naging instrumento ng kanyang pagbagsak. Doon, walang pagtatanggol, siya ay nasa awa ng mga sundalo. Si Joab, na hindi sumunod sa malinaw na utos ni David na iligtas siya, ay tumusok sa puso ni Absalom. Ang hustisyang kinuha sa sariling mga kamay ay naulit muli. Ang kagubatan noong araw na iyon ay pumatay ng mas maraming tao kaysa sa espada. Ngunit ang kamatayan na pinakamasakit ay kay Absalom. Ang mapanghimagsik na anak, ang kaakit-akit na prinsipe ay bumagsak hindi lamang sa pamamagitan ng digmaan, ngunit sa pamamagitan ng mga pagpipilian na humantong sa kanya doon. At narito ang isa sa mga dakilang aral. Ang paghihimagsik laban sa autoridad kapag ipinanganak ng pagmamataas at hindi ng katotohanan ay laging nagtatapos sa kapahamakan. Kahit na ito ay natatakpan ng magagandang talumpati o tila marangal na intensyon. Ang eksenang ito ay nagdadala ng napakalaking espiritual na bigat. Ang anak na nakabitin sa pagitan ng langit at lupa na tinanggihan ng dalawa ay nagpapaalala sa sangkatauhan ng pagkahiwalay nito sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ngunit hindi tulad ni Kristo na tumayo rin sa pagitan ng langit at lupa dahil sa pagmamahal at pagtubos, naroon si Absalom dahil sa pagre-rebelde at kawalan ng pagsisisi. Ang kanyang kalunos-lunos na wakas ay nagpapakita kung ano ang nangyayari kapag ang pagpapatawad ay binabaliwala at ang pagmamataas ay namumuno. Ang kagandahang nagpaangat sa kanya ay ang kagandahang nagpababa sa kanya. Nahanap mo na ba ang iyong sarili na nakulong sa iyong sariling mga katangian? Napagtanto mo na ba na ang isang bagay na labis mong pinahahalagahan ay naging iyong pinakamalaking bitag? Ganito talaga ang nangyari kay Absalom. Ang kagubatan ng Ephraim ay nagtuturo sa atin na ang pagtatapos ng isang paglalakbay na minarkahan ng ambisyon, pananakit at pagkakanulo ay hindi kailanman magiging mapayapa. Ngunit mayroon pa ring huling sakit na natitira. Ang sakit ng isang ama na nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak ay hindi ipinagdiwang ang tagumpay, ngunit nagluksa na hindi kailanman. Nang makarating sa pandinig ni Haring David ang balita, hindi niya ipinagdiwang ang tagumpay. Napaluha siya. Ang tunog ng pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Aking anak na si Absalom, ang aking anak na si Absalom, kung ako ay namatay na kahalili mo. Ang mga salitang ito na nakatala sa 2 Samuel 18:33 ay may puwersa sa paglipas ng panahon. Hindi lang ang hari ang nagsasalita, ito ay isang nagdadalamhating ama. Ang trahedya ng pamilya ay umabot na sa sukdulan nito, at ang puso ni David ay wasak. Ibinunyag ng kamatayan ni Absalom ang pasanin ni David mula sa sarili niyang mga kasalanan. Alam niyang ang kabiguan niyang kumilos bilang ama ang nag-ambag sa lahat ng ito. Alam niya na ang kasalanan kay Bathsheba, ang katahimikan sa harap ng sakit ni Tamar, ang kawalan ng disiplina kay Amnon. Lahat ng ito ay naging daan para sa paghihimagsik at ngayon huli na para bumalik. Ang pagpapatawad na hindi sinabi, yung yakap na hindi binigay, ang pag-ibig na nakakulong sa dibdib. Ang panaghoy na ito ni David ay isa sa pinakamaraming eksena ng tao sa Biblia. Dahil kahit siya ang hari, ang mandirigma, ang salmista, isa na lang siyang sirang ama. At ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na bagay. Gaano man tayo kataas, lahat tayo ay mahina
sa alitan ng pamilya. Ang sakit sa pagitan ng mga magulang at mga anak, ang hirap sa pakikipag-usap, ang bigat ng masasamang desisyon, lahat ng ito ay bahagi ng buhay. At kung hindi ito ginagamot, maya-maya ay mahahanap tayo nito. Ngunit pansinin na ang pag-iyak ni David ay hindi lamang para kay Absalom. Ito ay para sa lahat ng hindi nangyari, para sa nawawalang pagkakasundo, para sa pagkakataong maibalik ang nasira. At marahil dahil sa katiyakan na kung iba ang kinikilos niya, iba rin ang wakas. Ang panaghoy ay nagpapakita ng panghihinayang, ngunit walang pagkakataong maayos. Isang bukas na sugat na hindi na mahawakan, alingaw-ngaw ng pananabik na may halong guilt. Sa puntong ito ng kwento ay makikita natin kung paano kumakalat ang kasalanang hindi nagamot na parang lason sa pamamagitan ng bloodline. Si Haring David, bagaman isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos, ay tao, at ang kaniyang mga pagkakamali ay may mga kahihinatnan. Ang pagmamataas ni Absalom, ang sakit ni Tamar, ang pagkukulang ni Amnon, lahat ng ito ay nagtagpo sa sandaling ito ng sakit. At ang dapat na isang maharlikang pamilya ay naging isang pamilyang sugatan. Isang pamilya na minarkahan ng trahedya. Naranasan mo na bang magsisi sa isang bagay na hindi mo na mababago? Naiiyak ka na ba sa isang napalampas na pagkakataon? Sa isang kilos na wala kang oras para ibigay? Ang pag-iyak ni David ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapatawad ay kailangang kaagad at ang pag-ibig ay kailangang ipahayag habang may panahon pa. Dahil kapag dumating ang pagsisisi, madalas ay ito na lang ang natitira sa atin. Tapos na ang digmaan, ngunit magpapatuloy ang sakit sa buong buhay ng hari. At ito rin ay umaalingaw-ngaw sa mga sagradong pahina bilang babala sa ating lahat. Ilang beses na nating hinayaan ang ating mga sarili na mapangibabawan ng hindi nalulutas na damdamin. Dala ba natin ang mga lumang sakit na, tulad ni Absalom, ay nagtutulak sa atin sa landas ng pagmamataas, paghihiganti o pag-urong? Ang kwento ng pinakamagandang tao sa Biblia ay kwento rin ng maraming puso na ngayon ay namumuhay sa katahimikan, naghihintay ng hustisya, pag-ibig o simpleng tingin ng pagkakasundo. Mayroon ka bang isang tao sa iyong buhay na kailangan mong makipagkasundo bago maging huli ang lahat? O baka sinusubukan mong makakuha ng atensyon sa pamamagitan ng mga aksyon na, sa kaibuturan ng puso, ay nagtatago ng hindi ginagamot na sakit? Huwag ipagwalang bahala ang mga babala na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga kwentong ito. Hindi lang sila nandito para ipaalam, nandito sila para mag-transform. Nawa ang salaysay na ito ay pukawin sa iyo ang lakas ng loob na magpatawad, humingi ng kagalingan upang maputol ang mga siklo ng kasalanan ng pamilya. Naway maging iba ka, isang taong pipili ng landas ng pagpapanumbalik, kahit na ang pinakamadaling gawin ay ang lumaban. Hindi tayo tinatawag ng Diyos upang ulitin ang mga trahedya ng nakaraan, ngunit upang matuto mula sa mga ito at bumuo ng isang bagong bagay sa pananampalataya at pagsunod. At ngayon tinatanong kita, ano ang magiging katapusan ng iyong kwento? Magiging katulad ba ito ni Absalom na may marka ng kagandahan, pagmamataas at trahedya? O tulad ni David na kahit nahulog, umiyak, nagsisi at naibalik sa pamamagitan ng banal na biyaya? Ang pagpili ay nasa harap mo. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin hindi lamang mula sa mga tagumpay, kundi pati na rin sa mga pagkakamali ng mga nauna sa atin. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell at ibahagi ang video na ito. Sa ganitong paraan, tinutulungan mo kaming ipalaganap ang salita ng Diyos at maantig ang higit pang mga puso ng mga kwentong nakapagpapagaling, nakakapagpalaya at nagtuturo. Ang iyong pag-click ay maaring maging binhi ng pagbabago sa buhay ng isang tao.